Hello mga palangga, ito na po yung ating toasted. Biskotso po yung tawag natin dito. Pwede talaga itong mga langga na pang delivery po natin. Lalo na sa mga remote area mga langga, pwede talaga ito. Kahit sa ating mga stante, pwede natin itong i-display. Pangmasang timpladang biskotso na pangmatagalan na tinapay itong ating video ngayon. Kaya wag na nating patagalin, simulan na po natin. Ang ating video ngayon ay gagawa ako ng 3 kilo pero maglagay pa rin ako mga langga ng 1 kilong recipe, 2 kilong recipe at 6 na kilong recipe. Pumili lang kayo dyan kung saan dyan ang gusto ninyong gawin. At ito na po sa ating video screen ang ating video ngayon na 3 kilong recipe. Para masundan ninyong mga langga or mailista ninyo yung ating mga sangkap, i-post nyo lang yung ating video para mailista ninyo or i-screenshot nyo na lang mga langga. At para sa ating 1 kilo, ito po yung ating recipe. Kailangan lang po yung ating food color dito na ilagay ay kaunti lang po talaga mga langga. Kung walang large shortening, pwede talagang gumamit ng margarine. Ayan na po, pagkatapos nating mailagay lahat yung ating mga dry ingredients, maglagay na po tayo ng ating tubig at tunawin lang po natin yung ating mga dry ingredients. At pag tunaw na ay maglagay na po tayo ng ating harina. Sa ating harina mga langga, bread flour po itong ginagamit natin. Mas maganda dito yung ating gagamitin sa ating biskotso, yung harina na first class flour. At ito naman yung ating recipe para sa gustong gumawa ng 2 kilo. Basta maramihan ng timplada mga langga, ihirap na po tayo dito magmasa ng mano-mano. Kailangan talaga mga langga, meron po tayo ditong spiral mixer or roller dough. Maikling kwento lang mga langgahan, naalala ko kasi noong una pa kaming magbikiri ng aking asawa. Wala po kaming roller dough, masang manumano lang po talaga kami. Pero pag ito na yung ginagawa namin kasi maramihan na, nagpapansya lang po kami or nagpa-roller dough lang po kami sa kabilang bikiri. Nagbabayad lang po kami ng 10 piso per kilo po yung binabayaran namin. At sa awa naman, sa loob lang ng 2 buwan ay nakabili na rin kami ng dough roller. Muntikan pa kaming pinasara ng mga taga GIT or Joint Inspection Team. Yung mga nagtatrabaho sa business permit po natin. Kasi nga daw hindi pwede sa pagbibikiri yung bahay namin kasi light materials lang po kasi. Yung aming sahig, kawayan. Basta wala po kayong makikita na concrete. Puro talaga light materials. Kasi hindi pwede. Yun baka masunog daw. Pero humingi ako ng palugit sa kanila ng 8 months na ipapangako namin na sa loob ng 8 buwan ay mapabago namin yung aming lokasyon or ang aming tahanan para lang hindi lang po kami mapasara. Ay tika mga langga, yung putol pala natin 17 to 20 grams lang po. Hindi po tayo bababa sa 17 gramo at hindi din tayo lalampas sa 20 gramo. Bali nasa 17 to 20 lang po yung ating putol dito ha. At yung pagsansa natin dito is medyo dikit lang po para lang pag umalsa siya is magdikit sila para maikalapad po yung ating biskotso. Para kahit maliit lang po yung putol natin medyo malaki tingnan. Balik muna tayo sa kwento mga langga. Ayun mga langga, para makuha namin yung 8 months na palugit namin na mabago namin yung aming tahanan, mapakongkreto namin, hindi po kami kumukuha ng kahit isang tauhan. Kami lang po talaga ng asawa ko mga langga. Totoo po yan. Saksi po ditong buong barangay namin yung aming kapitbahay. At yun mga langga, hindi namin akalain na sa loob lang po ng 6 months ay napabago na namin yung aming tahanan. Napakongkreto na po namin dahil sa sipag at syaga lang po namin mag-asawa. Inuna po talaga namin ipinapagawa yung aming area or yung aming bikire, yung pinaglutuan namin. After 9 months mga langga, binalikan po kami dito ng mga taga GIT. Ay salamat po mga langga, thumbs up po sila sa amin. Noon mga langga, member po ako ng Forpes. Ngayon hindi na po kasi pinuntahan talaga ako dito ng head secretary ng Forpes. Graduate na po ako daw. Ayan po, paalsahin lang natin ito ng 3 oras mga langga. Kailangan alsang-alsa lang po para maging malaki tingnan yung ating biskotso. Kailangan po may bread and flour lang po tayo ditong nilagay ha, kasi alsang-alsa po yung ating biskotso na kailangan dito. At sa pagluto natin dito, kailangan po wag natin munang hanguin pag hindi natin nakikita yung pulang-pula or swelo para hindi po maging malasado or hindi bumagsak or hindi mag-deplete yung ating biskotso mga langga. Yung pong dikit-dikit natin ng salansan, ito po yung kalalabasan niya. Sinadya natin yan para maging malapad po yung ating biskotso. At pag niluto natin ito ngayon, kinabukasan pa po natin ito pwedeng i-slice mga langga. Hindi pwede na bago or slicein natin agad. Ito na mga langga,
Kinabukasan, pwede na nating slicein. Maganda na po siyang i-slice. At ito na mga langga, yung ating recipe para sa gustong gumawa ng 6 na kilo. Sinishare ko po sa inyo yung aking mga recipe ng aking mga tinapay kasi po, masaya lang po ako kasi ito po yung nagpapabago ng aming buhay. Sanay po ako sa hirap mga langga. Galing po ako sa pamilyang mahirap. Nag-working student po ako mga langga para lang po makapag-aral. Bikiri po yung pinapasukan ko. Ayan ang mga langga. Ang ganda ng texture ng ating biskotso. Ayan po, lagyan lang po natin ng margarine. Wala lang po yung halong kaunting food color. Plain lang po talaga yung margarine natin. At pagkatapos ay idiin na po natin sa ating asukal. Ang gamit natin na asukal dito is light brown sugar lang po. At para makatipid po kami mga langga ng gas ng ating init ng oven, may plansa kami mga langga or tray na malaki. Sinadya talaga yan namin para lang po sa aming mga toasted, sa aming biscuit. So, para po hindi masayang yung ang init ng ating oven at saka hindi po magkanda hulog-hulog sa loob ng oven. Sa magtatanong kung saan ito mabibili ha, hindi po ito, wala po tayong pagbibilihan ito mga langga ng ganito kalaki. Bali, ginawa lang po ito ng asawa ko. At lagyan lang po natin ng asukal. At pwede nating lagyan ng harina mga langga para po hindi maging tamis-tamis. At minsan yung ating asukal ay basa po, magastos sa asukal. At sa pagtoastin natin dito mga langga, ang ating init ng ating oven, sa gas oven natin ay nasa 100 degrees Celsius lang. At nasa 25 to 30 minutes mga langga ay ma-crispy na yun. At ito yung isa, yung maliit, dito natin itoasted yan sa ating electric oven. Nasa 100 degrees Celsius yung init ng ating oven dito at niluto ko lang ito sa 40 to 50 minutes. At ito yung sinabi ko sa inyo mga langga, yung ating malaking tray. 4 po yung kasya dito sa ating oven. Wala pa po itong laman ha. Sample ko lang, wala pa nga itong apoy Hindi pa sila nakapagpa-apoy at naglagay pa ng mga margarine sa ating biscuits. So, wala talagang sayang sa init at hindi maganda hulog-hulog. Ayan na po mga langga yung ating biscuits. So, at binalot lang po namin ito. Ang sizes ng ating plastic is 5x10, 01. Napapansin nyo yung ating biscuit. So, ayan ho, may butas. Ayan, may butas. Huwag kayong mag-alala mga langga, natural lang yan. Kasi pinaalsa natin masyado yung ating biscuit. So, at talaga namang napakasarap at mabinta ito mga langga sa bakery. Crispy at pagkainin mo is hindi po matigas. Masarap talaga isaw-saw sa kape mga langga. Sana may natutunan kayo sa ating recipe ngayon. Magkita tayong muli. Ito pong inyong Kainday. Maraming salamat at bye-bye!